I-flex ko lang guys yung kapitbahay ko na lagi nagtuturo sa akin about sa farming ng pagmamais kasi nakita niya ako na ginabi ko sa farm, so dinaanan niya kami ni asawa, and then naikwento ko sa kanya na kinain nga ng uwak yung mga mais ko, kaya naman inalok niya kami kung gusto ko daw ba ng mais, kaya naman sinabay namin siya hanggang pag uwi ng bahay. At ito nga, binigyan tayo ng kanyang mga tanim na mais dahil expert talaga siya sa mais guys. At ayan nga yung kanyang mga mais na nakakulambo talaga ng malaki ang kanyang paligid, at kinuwento niya nga na napakadami niyang tanim na mais. So doon nakasita. Ayan yung mga konya guys. Diba? Adik siya sa corn. At ito na yung binigay sa atin ng ating kapitbahay na mais guys. Ayan, ang ganda ng kanyang mais. Tinanggal ko lang yung dulo niya kasi meron kasi din siyang part sa ibabaw na hindi na pollinate. Ang ganda ng kanyang mais, yung combination ng white at ng yellow. So, isi-sweet test natin guys. Ito yung kahapon, bumisita kami sa farm niya kasi nakita niya ako dun sa aking farm at binisita niya nga yung farm ko kung ano yung kalagayan. Yun yung kapitbahay ko sa inyo na matanda, na sabi ko sa inyo mabait. Isa yung sa mga dumadalaw palagi sa akin. Madaming dumadalaw sa akin guys, talagang tinitingnan nila yung ating farm at lagi nilang pinupuri kasi nga nakita nila na parang napaka-organized daw nung pagkakagawa ko ng farm. Minsan nadadaanan lang daw nila, tapos yung iba ay nagdadamo, and then nakikita lang nila ako na madalas nun. So curious sila kung ano daw yung mga tinanim ko. So chinek nila ako kahapon kasi naglinis kami ng mga damo, yung community. So chance, ayun, sabi nila, pwede ko ba makita yung farm mo? And then kagabi, ako naman nung kapitbahay ko na matanda. Gabi na guys, alas 8 na talaga ng gabi, kaya nagtaka siya, dinaanan niya ako. And then nakita niya nga na nandun tayo. Tapos nabanggit ko sa kanya na hindi maganda yung result ng mais natin, although hindi pa tayo nakakapag-harvest nun, kaya yun yung nasabi ko. Tapos, yun nga, kasi nagja-jogging siya. Sabi niya, daan mo ako sa bahay, bibigyan kita ng mais. At ito nga, binigyan niya tayo ng 5 piraso. Ito yung isang butil ng mais niya. Ang dami na naman daldal ng lola niyo, diba? So mga hindi get over sa aking kadaldalan, pwede po kayong mag-skip. Makata siya guys, kaya lang mahirap kasi siya pisilin. Napakatamis ng kanyang mais guys, kasi 5 yung binigay niya, isa kinakain ko habang nagkukwentuhan kami. As in, hilaw na hilaw pa. Kulang yung ano natin guys. So kumpletuhin natin kasi yung kanina nung nag-sweet test tayo ng ganito niya, nung sarili nating tanim guys, ang nangyari, kulang pala siya dun sa ibabaw. Kaya pala, hindi siya, kasi na-check ko yung video ko, kulang pala yung ating pinatak hanggang dito. Kaya pala hanggang 22 lang yung nakikita natin. Pero possible guys na lumakpas pa siya sa 22 kung sinagad natin yung patak ng ating corn hanggang dito sa may dulo. Ang hirap kasi niyang patakin dahil maliliit yung butil niya at hindi basta mapisak yung kanyang laman. Dapat ay sa gitna tayo kumuha para mas makatas talaga eh. Grabe guys, huwag kayong kakain ng ganitong mais. Kasi tataas talaga yung sugar nyo, promise. Kaya ako, panayang check ko ngayon ng sugar level ko guys, kasi lahi nga namin ng diabetic. So, nag-iingat na yung lola nyo dahil puro matatamis na prutas at gulay yung kinakain natin. Hindi ko maipatak ng husto eh. Ito yung sa part ng gitna. Siguro pwede na to. Ayan. Sa baba naman siya hindi nagkasya. Sabaw siya pag kinakagat nyo. Kaya lang mahirap kasi siyang pisiling gawa ng butil. Ang hirap niyang patakin guys. Ayan. So ayan na guys. Siguro naman kasya na to. Silipin natin. Nasa 18-19. So, mas matamis pa din yung mais natin. At nakumpleto nga natin yung ating sweet tester. Kaya medyo mas malinaw siya kumpara dun sa pagkakalagay natin kanina na umabot ng 22. Baka tumaas pa yun ng 25 kung kinumpleto natin yung paglalagay ng ating ganang katas ng ating mais. So, ayan. At ayan na nga yung isa guys, in-steam lang natin gamit yung ating Renji at hindi natin siya nilaga. In-steam lang natin siya sa loob ng ziplock at konting-konting init lang kasi nga mas masarap siya guys kapag fresh na fresh. Ayan. Papakain natin kay Akari at kay Ate Winwin. Sugoy amay yun eh. So ayan, sobrang amay niya talaga guys or sobrang sweet. Ayan, ang ibig sabihin ng amay ay sweet. Ayan, may natutunan naman kayong bagong nihonggo. At ayan nga, ubos ang 2 mais kay Akari pa lang.